Praise God. Salamat sa Panginoon sa message niya papanahon. Pero dito malinaw yung James chapter 1 ay cross-reference itong 1 Peter chapter 1. Ganun pa man, doong binanggit dito pa rin yung pagkakabanggit ni James sa kanyang sulat. Dito sa verse 6, I'm using New King James. In this you greatly rejoice. Sa ICB, ang ginamit ay happy. Okay? So, theologically, ibang joy, kasi doon nga tayo babatay sa original Greek word. King James ay malapit doon sa kanyang pagkakasalin sa original tongues, tawagin o original text ng Greco. Kaya dito, in this you greatly rejoice. We are not just happy, but full of rejoicing. Greatly rejoice. Dakila mong ikinagagalak. Verse 5. Kasi tingnan mo yung pronoun in this. Kayo naggagalak ng higit na dakila. Hindi pangkaraniwang rejoice o rejoicing. Ang keyword doon sa verse 5, sundan natin, ang tinutukoy ng verse 6, in this you greatly rejoice. Hindi yung preceding verses or 7 and 8, kundi yung verse who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Yun yung kaligtasan na ihahayag sa huling araw. Ibig sabihin, makikita yung manifestation, yung patotoo na doon tayo sa pagdating ng Panginoon. That's salvation. Yun na yung ating hinihintay na asam-asam na makapiling sa pagdating ng Panginoon. So, we will be saved from tribulation at ng darating na parusa kay Antichrist, the Satanic Trinity, at yung paghihirap nga. Hindi natin yun maranasan. Kaya, time o yung timeline na yon ng 7 years, hindi natin yung maranasan. So, we are saved from that great tribulation. Kaya, nagagalak tayo dahil alam nating tayo ay lilipas doon. Yun yung in the future na binalikan ni Peter sa kanyang patotoo na ito yung inyong ikinagagalak na dakila na yung salvation nyo ready to be revealed in the last time, sa huling araw. Kaya maganda yun na nandoon tayo naka-stand. Maganda yung basahin yung paraphrase, tulad ng NLT, paraphrase ng NLT, ICB, mga yan. Maganda ring expression, pero kailangan lumalim ka doon sa original na text. Pag ginamit mo yung salita na hango doon sa original. Yan ang advantage ng New King James at NASB. Kaya kapag gumagamit ka ng exegesis, gumagamit ka ng malalim na pag-aaral, exegesis, ang exegesis ang masigit na malalim dahil isang word lang doon, malami ng paliliwanag mo doon sa context niya. So, yun ang dahilan kung bakit may expository. Yung expository na sinasabi ni yung dating daan, ay hindi hindi expository yun. Napakababawasan hindi siya nag-aral ng Bible at ng theology. Kaya kopya-kopya lang yan kung kanino niya pinakikita. So, iba yung may sarili kang talagang skills, may sarili kang pag-aaral, of course, revelation of the Holy Spirit, plus your Bible skills, how to exegete, doon na, kakaalaman na kung ano yung tinataya mo. You don't need to debate. Kaya dito sabi ni Peter, you greatly rejoice in this for salvation ready to be revealed in the last time. Context yun dapat nating aralin na ano yung kino-connect sa rejoice. Kaya sabi niya sa verse 6, if though now, yung present ngayon, sabi niya, though bagamat ngayon, for a little while, na pansamandalian lamang, if you need be, kung kakailanganin, you have grieved by various trials. Past tense yung ginamit doon. You have been grieved. Yung grief ay sa original text, you have been distressed. May distress. Ibang distress sa depression. Okay? So, logically, ang depression ay one step to suicidal act. Okay? Isang hakbang na lang para sa kamatayan. Suicidal. Ang distress, nabagabag ka, we're in trouble, at posibleng kaya mo pa, mentally, emotionally, spiritually, nakayanan mo pa yon. Although, masakit. Sabi ko, if need be, you have been grieved by various trials. You were distressed. Si David, dumanas din ng distress. In my distress, I will call upon the Lord. May position yan Psalm. In my distress, I'll call upon the Lord. So sa panahon ng distress, panahon ng grief ay pigati sa Tagalog. So nagpipigati ka tulad ng kamatayan ng mahal sa buhay. Ngayon nakakatakot o nakakaawa yung mga namatay na hindi man lang nasilip ng mahal sa buhay. Dahil nga sa diretso na yon sa cremation.
yung mga di-declare agad ng cause ng death ay COVID-19. Kaya dito, yung kasunod para makita natin yung step. Although naranasan natin ang distress by various trials sa pamamagitan nitong dumarating sa atin ng mga pagsusubok. Anong purpose nun? Yeah. So, pinakita ni bakit ito dumadaan sa atin. That the genuineness of your faith. Dito nakikita na sa ICB, ginamit yung salitang purity of your faith. Okay din yun, no? Purity. Pero ibang meaning ng genuineness sa purity. Purity is the result of yun yung aftermath, resulta ng pinagdaanan mo. That's purity. You are purified. Pero, ang purpose doon ay the genuineness of your faith. So, bago pa i-test yung faith mo, genuine na yun. Established na genuine na yun. Authentic or legitimate na yung faith mo. Talagang accepted na sa Panginoon. Then, ipopurify pa ng Panginoon through testing. Testing is the process. Kaya, habang translation, hindi ganun ang flow ng thoughts. Kaya, mas ginamit ko dito ang New King James Version. So, yun yung proseso na napupurify, napapatatag yung ating, tested by fire. That means, our faith is being purified by fire. Okay? Dahil, yung genuine na yun, gold na ay 99.9% purity. Hindi lang ng 1.1, 100%. Lahat yan sa gold market, 99.9 lang ang standard nila. Walang makakakuha ng 100. So, dahil pure, kasi may 0.1 eh. Hindi katulad sa sinasabi sa langit, pure gold. Kapag pure gold, ay talagang 100%, kaya nga kumikinang. Now, yung tested by fire, ay doon napapasok yung purity. Yun naman talagang purpose ng fire eh, to test the quality, the purity of gold o kung anumang metal ang tinitest. Kaya mahalaga na sa ating panampalataya, kaya tayo tinitest, genuine na yung faith natin. Authentic na yon. Kaya nga gusto niyang i-purify, gusto nang pang i-purify yun eh. Dahil genuine. Okay? Yung genuine will undergo testing for purification kung kukunin natin yung process. Kaya salamat sa Panginoon, kaya tayo tinitest, then may genuine faith tayo. And if you pass, that will be rewarded at the day of the Lord's coming. Doon na yun, re-rewardan. So sa ngayon, gusto ni Lord, matayuan natin. Yung salitang genuineness ng faith, ay magmamature. Yun ang sinabi rito sa verse 7. That, so it's tested by fire, may be found. Yeah. Purpose there, sa kasalukuyan para makita na napagtagumpayan natin ang pagsusubok na ito sa panahong ito, na may global crisis tayo, to be found to praise and honor and glory revelation of the Lord Jesus Christ. So doon re-rewardan ng Panginoon yung kasalukuyan natin. Ang reward niyan ay sa pagdating niya. Para makita na for the praise and glory of the Lord at His coming or at the revelation of the Lord coming. Pero yung present reward na makita niya ay para sa atin, na ibibigay niya ay yung pangako niya na pagpapala. And then ang long term or para sa eternal is for the praise and glory of our Lord at His coming. So yung present ngayon ay nakapoint sa future. Kaya kailangan wag nating biguin ng Panginoon. Wag tayong bumigay para yung future na reward for the praise and glory of the Lord sa kanyang pagdating, doon na ibibigay yung putong. Yun yung eternal reward. Yung crown of glory, crown of life, crown of righteousness, martyr's crown. So lahat na yan ay man ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. So yun ang sinasabi roon sa verse 7. Sa pagdating niya. Pero yung genuineness of our faith at present, kailangan pa rin i-test yun by fire of various trials. Although nakakaranas tayo ng kalungkutan, hindi tayo makausad, pero sabi doon, yung salvation na darating sa atin, sa pagdating ng makakamtan natin, doon tayo dapat maggalak greatly than the present situation. Kaya doon tayo makakapagpanagumpay. Makakayanan natin ito dahil we are focusing on the future while experiencing the present trial of our faith. Kasi genuine na yun. Ngayon, kung di genuine yan, but ni Lord, wala namang ibubuga. Kanina nanood ko ng laban ni Pacquiao, unang laban niya sa Amerika. Hindi ko na alam kung anong taon yun, pero nagulat ang Amerika. Na-knockdown niya agad. Unang laban, technical knockout agad. Pinagmamalaki ng Amerikano yung Africa eh. Yun ang first na nakilala si Manny. Kaya yung fight natin sa arena, ay kailangan magulat ang mundo. Ba't kaya nyo? Ba't nakakatayo kayo? Kita mo na it's because of the grace of the Lord Jesus Christ. Napopurify yung ating faith by trials at yung genuine natin na faith ay lalo pang tumitibay, lalo pang pinapalakas ng Lord. According to the relationship with the Lord, nagiging mature. Pero talagang purpose ng genuine faith natin eh. Hindi fake, kundi genuine. Ngayon, bawal na sa batas ang fake news. Diba? Kaya kailangan
pakita mo, genuine Kristiyano ka. Kaya nagkukunwari lang. Hindi yung parang sabi-sabi lang. Matanda yung tapon, yung huling teacher sa Zambales na nag-reward. Mahabol na patayin si Duterte, magbibigay siya ng 50 million. Pero public school teacher yun. Nahuli ng NBI, may tracking device. Nahuli siya doon sa post niya. Sabi ng NBI, public school teacher siya, na-verify lang yung identity niya. Pagkatapos, mabibigay lang ng bonus sa kanya. Buti siya may trabaho. Sabi niya. Tanggap lang ng bonus ng mga public school teachers o yung mga public school teachers na tumanggap na ng bonus. Advance, year bonus, in advance na. April pa yata yun. Kaya gusto lang daw niya sumikat. Kaya hindi ganoon. No? Tayo, hindi tayo pasikat. Genuine faith na tayo. Original na yan. Ibig sabihin, kahit na itest pa yan ng fire, na genuine. So, kailangan you possess that genuine faith. Hindi yung nakukunwari, madaling mag-react. Hindi tayo dapat ganoon. Yung faith natin is strong. Hindi kayang buwagin. Hindi kayang paggalawin ng anumang crisis. Kaya doon natin ikinagagalak in the future sa pagdating ng Panginoon will be rewarded. Eternal reward, that is, God will be glorified and honored at His coming. Because of our genuine faith, kumaan man ng mga palaapoy na pagsusubok, proven na tayo. Tested by fire, tawagin nga. Kumbaga sa labanan, battle-tested na tayo. Tested na. Genuine yung faith natin pinangawakan. So the issue here is faith. Genuine faith. Kailangan i-maintain natin. Kailangan natin i-maintain. Talisay natin para hindi na tayo kailangan maggandakan o sabihin natin, may genuine faith ako. Your life will speak for itself. Tasalita yung buhay natin kung may genuine faith tayo. Hindi na yung pinaparada o sino-show off. Okay? Kailangan mo lang ayun yung sinabi na salita ng Panginoon. Who knows? Yung bibigay ni Lord sa iyo ay crown of life, crown of glory, martyr's crown, whatever na gusto ng Panginoon ibigay na kapalit doon sa genuine faith mo na tinayuan mo kahit it causes grief or distress sa ating kasalukuyang naranasan. Shall we pray? Lord, salamat po. Nakita namin na may genuine faith kami taglay because of your word, founded in your word. Faith comes by hearing and hearing by your word. Romans 10:17. Salamat po, Panginoon, na may pinangawakan kami na iyong mga salita at pangako at lagi kami nagagala. We always rejoice for all the promises you have given us that our genuine faith will be rewarded after going through fiery fire of testings. Kahit anumang daanan namin pagsusubok, ay nandoon pa rin kami. Nagagala, sabi ng James 1:2. Rejoice when you are encountering various trials. So iba-ibang level man ang trials ang daanan namin. Still, it has been proven that our faith is genuine. Kaya lang gusto mong i-purify ito para makita yung category o yung level na tatanggapin namin. Crown, Panginoon. So, thank you so much. Lagi kaming iisip na gagawin namin para sa iyong kalorutian, kapurihan. Kaya kami, Panginoon, ay gagalak sa Kristo mo. Kahit sa ganitong panahon, kami ay nasa iyong gawain, ginugunita namin ang kalagahanan na ito sinasamba at sinusunod namin ang utos mo. Salamat po sa iyong patuto. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin. You preserve our lives until your return, Lord. Genuine pa rin ang faith namin. Hindi nag-fade, hindi nawawala, hindi nag-shrink, hindi umulong, kundi you have proven it genuine by your word and by the power of the Holy Spirit. Give you praise, glory, and honor, Lord. You bless our brothers and sisters, CRC family. Si Lord, patuloy din namin pinamamanig sa iyo. Bigyan mo siya ng maluwag na paghinga sa pagginawaan ng kanyang pangangatawan. Lord, ang kapatid ni Sister Puring Castillo na kung saan ang Queen's Row House Church ay inuupahan namin sa kanya. Ang kapatid niya na comatose. Wala man detalye siyang binigay pero ang pangako ko ay pagdarasal namin ngayong gabi. Lord, nagtitiwala siya na iyong tingin ng kapatid. Sama siya naroon. Pakilala mo na ikaw ay Diyos na mapagpala. The power of prayer to reach out the needs of other people. Here and abroad, anywhere, there is no distance in prayer. Walang malayo, walang malapit sa panalangin, Panginoon. Real time, ngayon din sandali, umaabot ang kamay mo para tugunin ang kanyang pangangailangan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, salamat po Diyos sa biyaya mong ito, sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin, walang infection, walang anumang
kaaway na gumagapang ngayon sa buong mundo para manalat ng kanyang mabibiktima. Your children are protected by your precious blood, Lord Jesus. By the blood of the Lamb. Thank you for covering us with your precious blood. Now, until your return. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord.